Biniyayaan tayo ng Panginoon ng bagong Santo Papa. Ngunit sino nga ba siya? Ano-ano ang kanyang mga katangian? Jorge Mario Bergoglio. Isinilang siya sa Buenos Aires, Argentina noong ika-17 ng Disyembre noong 1936. Ang kanyang tatay ay isang manggagawa sa riles ng tren at ang kanyang nanay naman ay isang simpleng may bahay. Gusto niyang mag-aral ng chemistry, kaya naman nagsumikap siya upang maabot ang mataas na antas nito, kung saan siya ay kumuha ng masters sa Universidad ng Buenos Aires. Tapos, biglang nabago ang kanyang mga plano. Kaya naman, sa gulang na 21, pumasok siya sa seminaryo ng mga Jesueta at pagkalipas ng maraming taon ng pag-aaral at pagdarasal, naordinahan siya at naging isang ganap na pari. Bilang isang pari, namuhay siya na may ganap na kaligayahan at nagawa niyang tumulong sa kapwa sa iba't ibang paraan. Bukod sa pangangasiwa ng mga sakramento, siya rin ay naging isang guro at nagsilbing gabay sa mga nakababatang Jesueta. At oo, magpasa hanggang ngayon ay isang masugid na tagahanga ng larong soccer. Paborito niyang Argentinian soccer team, ang Club San Lorenzo. Pagkalipas ng ilang taon, hinirang siya ng kanyang komunidad na magsilbi bilang provincial superior, tapos bilang rector ng seminaryo, at kung sa tingin mong sobra-sobra ang lahat ng ito, tinawag pa siya ng Diyos para maging isang ganap na obispo. Habang lumalaki ang kanyang mga responsibilidad, batid niya na ang pinakamainam na paraan upang magsilbi sa kapwa ay ang maging mapagkumbaba, manatiling malapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal at manatiling tapat sa simbahan. Siguradong hindi naging madali ang daang kanyang tinahak. May mga pagkakataong kailangan niyang tiisin ang mga pangungutya at maling paratang, ngunit sadyang kakambal ng tunay na pag-ibig ang pagsasakripisyo. Nabanggit ko ba sa inyo na ginagawa niya ang lahat ng ito na isang baga lang ang kumagana? Oo, pagkatapos kasing kailanganing tanggalin ang kanyang isang baga noong siya'y binatilyo, batid niya na ang Espiritu Santo ang siyang hihinga para sa kanya. Pagkalipas ng ilang taon ng pagiging obispo, noong akala niyang labis na ito, ang noong mahal na Santo Papang Juan Paulo II naman ay hinirang siya bilang isang kardinal. Isang mahalagang katungkulan na katumbas ay napakaraming gawain. Bagamat marami sa atin ay may maraming kuro-kuro tungkol sa pamumuhay ng isang kardinal, para sa kanya, maraming bagay ang nananatiling pareho. Tumira siya sa isang simpleng apartment. Pinagluluto niya ang kanyang sarili at mas gusto niyang sumakay sa pampublikong tren sa halip na magkaroon ng sariling driver. Batid niya na ang pinakamainam na paraan ng pagsisilbi ay ang maging malapit sa taong mahal sa kanya. Sinasamahan sila sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. At kung sa tingin mo na labis-labis na ang lahat ng iyon, kamakailan lang ay tinawag ng Panginoong Hesukristo si Jorge para sa isang napakalaking hakbang sa kanyang pananampalataya, ang maging Vicar of the Earth, na ibigay ang kanyang buhay para sa pagsisilbi ng buong simbahan bilang Santo Papa. Siyak na isang napakatinding kahilingan, nakakalula. Ngunit nakita natin na noon pa man ay pinagkatiwala na ni Jorge ang kanyang buong buhay sa Panginoon, sa hirap at ligaya. Lagi ang kanyang pagsusumikap na tumugon ng oo sa Panginoon at wala nang makakapigil sa kanya ngayon. Kaya naman, tinanggap ni Jorge ang tawag sa kanya ng Panginoon na may pusong punong-puno ng pananampalataya. Iniwan niya ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at maging ang kanyang bansang sinilangan. Tatawagin siya sa kanyang bagong pangalan, Francisco. Titira siya sa kanyang bagong tahanan, Roma, at isang panibagong misyon bilang Santo Papa. Lahat para sa pag-ibig kay Kristo at pag-ibig sa ating lahat.